pinakapuno talaga nito at may kasalanan at dapat na managot ay si Bongbong Marcos. Kaya ang nangyayari po ngayon sa mga nagsisiwalat, parang nakikita ko kay Mayor Magalong, ini-expect ko dito kay Mayor Magalong, kung baga magkaroon din siya ng parang statement na sisisihin niya itong si Bongbong Marcos. Diba sabi ni Mayor Baste, ayan si Mayor Magalong, lumalapit kay Bongbong, nagka-align sila ngayon. Pag kumbaga align sila, pareho, parang lumalabas nga, yung gusto ni Bongbong Marcos at gusto ni Magalong, pareho sila. Pareho sila ng direksyon. Eh hindi yan ang ini-expect natin. Ang ini-expect natin, dapat man sana itong mga nagsisiwalat, itong mga merong mga expose, ay hindi ho po pwedeng hindi ho ninyo sisihin. Itong si Bongbong Marcos, kahit mga media, hindi nila sinisisi na ito ay negligence ni Bongbong Marcos at ang pinaka-guilty dito ay si Bongbong Marcos. Panoorin po natin itong full video interview kay acting mayor Sebastian Baste Duterte doon sa Dahig. Sa mga nakapanood na, steady na lang po muna kayo dyan. Sa mga hindi pa, namnamin po natin ito napakarami niya mga sinabi at mga banat niya kay alam nyo na, minamahal ni Bistak at ni Beman. Okay, panoorin natin ang video ni tawag dito, Baste Duterte, mga kapiel naman, mga kabirada. Ayan. So, Mayor, nakumpleto ba ho kayong apat ngayon sa bisita? Hindi, kami lang tatlo ni Kitty, ng kapatid ko si Pulong at saka ako. Okay. Kamusta naman po si Tatay? Dahil uhaw na uhaw talaga kami sa balita kay Tatay. Buhay pa naman siya. Pero hindi siya yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa isang detention center. You know what I mean? Yes. Sa kalagayan niya at saka na lang natin i-mention yung anong contribution niya sa Pilipinas. Huwag na lang yon, yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80 years old, tapos ganon yung treatment ng Philippine government. The head of state is Bongbong Marcos, diba? Ganon yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the with the Dutch, pero you are very sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, kung sino man nagpapatakbo or this place or this country is allowing it to happen, but they should open up the debate to put an 80-year-old individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin, na bakit nandyan siya at ano ba talaga yung kasalanan niya. Diba? Because kung ako tatanungin nyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him, kaya nandito siya. Sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs, di yung tinatamaan nun yung mga nagbebenta, mga pusher, mga drug lord. So paano siya naging mali doon? Because he wants to save the victims of these people. So anong kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Ano pong napag-usapan nyo? Ano pong napag-usapan nyo po ngayon sa Dalao? Wala naman, mga... nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go with the... to go through with the Davao bus system. Ganun. Trivia lang naman. Tapos, balita sa pamilya. We were talking about the mga apo niya. Yan.
Wala naman masyado. Wala pong current affairs kayo na pag-usapan sa politika sa Pilipinas. Wala naman. Wala mang mga bagong ano ngayon na mga bagong tawag dyan. Yung nabubuking na mga kabit pala o ano dyan ng mga ano artista mga iba. Sige po, questions po. Mayor, good afternoon. Wait lang. May iba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa araw na ito. Your comment po, Mayor, ongoing sa tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa ninyo dito, sir? Sa tingin po ba natin papapanagot ang mga nasa likod ng katiwalaan kaugnay sa mga sabing proyekto? Alam nyo, ang tingin ko lang dyan, okay man, sabihin na natin. Kasi si BBM kasi, when in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng ano? Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon nagkaganon, tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad mo na yun. If there is someone to blame, that will be him. Okay naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. So si Magalong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But, sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the president. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think, yung nakikita niya useless daw yung mga proyekto. Kasing useless niya nga. Kasi kung i-repair daw yun. Kasing useless niya. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, papayad ng buwis, ilalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. Oh. So, who's responsible now? Siya. So, itong mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga Congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And, isa pa, 3 taon na siyang nakangangalang, kaya nangyari yan. So, kaninong kasalanan yan ngayon? It will only happen if you allow it to happen. Ngayon lang na gano'n na, tapos lagi ng tawhanan ng putang igit ng buwisit. Next question. Next question. Mayor, di ba sinabi niyo na may kasalanan talaga yung DPWH? Pero bakit kaya sa tingin niyo until now hindi pa niya sinisibak si Secretary Bunoan ng DPWH? Ganito yan. Ang tingin ko lang dyan, pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon eh. PR stunt niya. Na pupunta sa doon, ganun. Kunwari, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas na lang yan.
palabas lang yan lahat. Di ba? O kung serious talaga siya, sabi niya na, di ba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? O, kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, sige, pakulong ka dyan. Kahit isang congressman lang. Yung mga nasa Committee on Appropriations po na nag-approve ng mga insertions, kung dapat gawin dyan, yung mga pinakamalalapit sa kanya, Sa ano? kay Presidente, Speaker, at saka yung committee chairman ng dating Zaldico. Saldi ko yan. Si Stella Kimbo, for a while, di ba? Opo. Tapos ngayon may bago. Yun. I should look into Saldi ko. Kasi, yun na nga. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, na concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed the case against somebody, cooking show. Cooking lang na. Mayor Baste, on a different matter, sir, may you share to the entire Filipino community what's the reason behind why your father summoned his 4 children to appear before him for a family visit? If it's possible only, sir. Wala naman talaga. Siguro gusto niya talaga nakita niya nga kaming lahat. Wala man siya sinabi specific talaga na reason. Ikaw, alam mo? Nag-text lang siya bigla ng isang, through call yun eh. Tapos ako ang dibalita sa inyo, di ba? Oo. Gusto makita si Papa sa tumpat. Wala, out of No nowhere lang. serious reason actually. It's just Out of nowhere lang. Gusto niya lang kami lahat. una niya lang ng strength. Thank you. Matutupad po kaya yon na makita niya kayong apat this week? Tomorrow? No. 29. 29 na tomorrow. Dili ba? Dili. Na tomorrow. Within the week. Within the week. Is there a message from the former president sa lahat ng mga milyong-milyong supporters niya na until now, almost 6 months already, still coming here outside the ICC detention facility? Hindi pa ba daw kayo napapagod? Hindi po. Can you tell him tomorrow that we will never be tired? Sinabihan ko, hindi talaga yung titigil. Hanggat hindi ka makakalabas. Ngayon, papunta raw dito si Trililing. Mag-aabot ba kayo dito? Trillanes? Tanaw na to. Baka mag-set up na naman yan ng boxing ring na wala ako. Kailan nga ba ho? Wala na bang rematch kay Torre? Wala bang match kay Torre na sisipot siya? Ayaw niya ako hintayin makauwi. Ngayon nabanggit po ba kay PRRD regarding sa mga flood control na investigation na gano'n? Na banggit ng kapatid ko. Wala naman siyang comment na ayun na nga. Kasi pag alam ko kasi mayor ako eh. Costing ng project, yung proyekto tama ba, hindi overpriced, hanggang implementasyon, yung process talaga kung paano ka gagawa ng project. Pag sinunod mo lang yan, hindi yan masisira yung mga tinatayo mo na infrastruktura. Anton, meron ka? Yes, Mayor, last na lang po. With regards po sa public and private partnerships sa Araw-Unwari ng Davao International Airport, tatlong companies which include L&Bes, GoFundMe Group, and Changi Airport of Singapore. Ay interested po ito po sa operate through private-public partnership or PPP. The Davao International Airport area according to Transportation Secretary Vince Dizon. Your comment po. Okay, so maganda na tinanong mo yan kasi for the longest time, hindi kasi ako kasi ginagawang propaganda against my term as mayor sa LGU, yung airport na yan. But in fact, CAAP yan. It's a national agency, under rin sa national agency, CAAP. Tapos, dapat ililipat na yan na maging sa region to become a Davao regional airport. Under the region na siya. So, may board yan under ang mag-a-appoint yung Regional Development Council.
So itong mga kalaban natin, yung mga opposition, hindi naman kalaban talaga, pero yung mga naysayers natin, sinasabi nila na Davao City is not taking care of that airport. Pangit daw ganun. Hindi naman talaga yan responsibilidad ko. Nandyan siya sa Davao, but it's for the region. So itong papasok ang tingin ko maganda kung Changi Airport talaga yung mapipili ng PPP. Kasi otherwise, sino yung the other two? Sa Gokong Group, sa yung ano, Gokong Way, yes, at sa Philanthropist. Philinvest. Wala naman akong problema yan sa dalawang yan. Pero ang trabaho talaga ng Changi Airport is gumawa ng airport. Yung Philinvest, Real estate. land development, di ba? Si Gokong Way, Cebu Pacific. So, meron sila mga aeroplano. But if you look at Singapore at yung airport nila, it's one of the best The best. in the world, if not the best. So, sana kung interested talaga yung Changi, pero it's a national decision. Hindi yan sa local. Thank you, So matagal na yung ganon, siguro dahil di rin nila inaayos, alam niyo na si Tintin, pag may magandang mangyari sa Davao, magagalit si Tintin tsaka yung bangag. Ay, salamat. Bangag. Gamitin natin yan palagi. Mayor, sa tingin niyo po ba may pananagutan din si Speaker pagdating dito sa flood control? Kasi halimbawa po, yung sa Negros, diba, tinanggal nila si Arnie Tebes. Ngayon, yung dating budget ni Arnie Tebes doon for the whole district is 2 billion. But now, under dito ngayon, binigay kay Speaker yung responsibility sa Negros na 1.9 billion, allegedly yung palang ay flood control. Wala pa yung iba. So, may pananagutan kaya dito si Speaker na sa mga flood control na ito? Ano sa tingin ninyo ang opinion nito dito? Tama yung sinabi ni attorney kanina. Magsisimula talaga yan dyan sa pangalan ng komite ba na yun? Appropriations. Appropriations. Diyan mo makikita kung paano nila inallocate yung pera. And kung makita talaga may tinayo, or kung may tinayo substandard o talagang walang tinayo, ganun. Probably. Pero alam nyo, actually somehow tama naman yung sinabi nila that they cannot investigate themselves. Tama yun. Kasi talaga alam nila na wala silang tiwala sa mga sarili nila. Andyan naman yung executive, kaya nga yung presidente talaga dapat ang tatanungin. Kailangan niya, kung serious nga talaga to siya, buksan niya. Mayor Baste, do you have a message to the entire Filipino community supporting your father? Mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal kayo ni Rode, Papa nako. Kaayog yun. Salamat sa lahat na suporta nyo. Mabuhay kayo. Huwag kayong titigil para sa tunay na pagbabago. Andyan na tayo. Ituloy-tuloy lang talaga natin to. Nakita nyo na yung transformation. Midterm elections, maganda yung resulta natin. Hindi ko lang alam kung bakit nakalusot yung dalawang LP na di man lang lumabas ng bahay. Pero the Philippines, the country is evolving into something better. Kita nyo yan. Kasi kami sa Davao, matagal na kami. Di kami gumagamit ng pera. Eleksyon. Ang sinasabi lang namin, kung may magbigay ng pera sa inyo, tanggapin nyo. Pero sino yung tingin nyo? Yung mismong kandidato na makapagbigay ng pagbabago, na mga magandang maayos yung lugar nyo, yun yung piliin nyo. Kasi yung pera niya, ginauto lang kayo ng mga politiko na yan. So yan, nakita natin, we've observed that nung midterm elections. Na kiniklaim pa talaga ni Bangag na okay daw yung resulta. Pero nung nagsimula yon, ang pinagyabang niya 12-0. Oh. Basta, kung ano yung ginasabi talaga ni Bangag, anong sinasabi niya, hindi niya gagawin yun. He always does the opposite. Diba? Sinabi niya, hindi niya ipapadala to ng tatay namin sa anong ginawa niya? Kabaliktaran. Pag may sinabi yan, ang kabaliktaran niyan ang gagawin. Kasi yung utak, wala na, baliktad na rin.
Gumulong na yung utak niyan. Mayor, ano masasabi niyo tungkol dun kay yung bangayan ngayon between Torre and Napolcom na nagkakaroon sila ng konting dahil ba sa tingin niyo sa yabang ni Torre kaya nagkakaganyan? Pera yan. Pera. Hindi ko lang alam saan nila o anong inapagawa yan. Pero pera talaga yan. Basta mga ganun. Walang iba yan. Pera yan. Hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero usually. Kasi magkaiba naman sila ng role. Hindi mo naman pwede yung di ba? Pera yan. Mayor, may question. Kasi ngayon nasa spotlight si Vizcaya. Siya sa di ba malaki ang kontrako. Sabi niya, isoli ko na lang yung bahay ko, kunin mo na lahat ng 40 ko na mga kotse. So pag ginawa mo yun, is not yan na hindi siya makatulong ng mga taxi. When you return everything na I do not know what the law says. But that doesn't mean you did not do it. right? Di ba? Hindi ibig sabihin na sinauli mo, kunwari, may ninakaw ka, tapos sinauli mo, hindi ibig sabihin na hindi ka nagdakaw. Yun na nga yun eh. Di ba? Lahat sila parang gano'n yung gagawin. Susuliin na lang nila para tama na. I think siguro ang modify diyan ang sentensya niya. Kung aamin talaga siya, na-guilty siya ganun, probably. But I'm not a lawyer, I cannot answer that. Mayor, do you have Mayor. time? I'm excited sila magpa-picture sa iyo. Ito yung araw na parang ang dami-daming first-timers ngayon. No? Maraming salamat sa mga first-timers. No? Okay lang na magpa-picture sila? Okay lang. Picture lang, line up lang po tayo doon. Then, everyone will have a chance to Thank you, Mayor. Ayun, naka-PL. Naka-mute ka. PL, naka-mute ka. Tawa ka lang ng tawa dyan, ha? Hindi ka nakikinig, ha? Hindi natawa ako sa inyo. Sorry, nakikita naman lang tayo. Partner, sino ba yung si Tintin na tinutukoy niya? Sino ba yung Tintin? Yung idol mo. Yung idol mo, si Tintin. Martin. Ano ba yan? Hindi mo alam, Tintin, Martin. Ayan, Martin, kaya nga Tintin, eh. Oh. Grabe si Baste. Si Tintin tol, kapatid niya si Gingging. Grabe. Oh. Si Grabe Gingging, ang Baste. asawa naman ni Wala nang Gingging, si lipot-lipot. Gonggong. Wala nang lipot-lipot si Baste, partner. Bangag kung bangag na talaga, partner. Wala. Oh, ano pa? Grabe yung mga binitawang salita ni Mayor Baste, ano? Wala nang preno-preno, tsaka diretsahan na talaga mga kapartner, ano? Kahit sino naman siguro eh. Kung ginanyan yung ama mo, kahit naman siguro ako eh. Baka nga mahigit pa dyan ang tawag ko eh. So, komento nyo partner sa sinabi ni Baste. Ako sa akin, partner, gusto ko yung sa flood control. Okay. Pasintabi lang ha sa mga supporters ni Mayor Magalong. Kasi gusto ko po yung binibitawang salita ni Mayor Baste Duterte na sabi nga niya, wala, palabas lang nila yan. Kasi nga, ang pinupunto ni Mayor Baste Duterte yan, kung meron kang kinalaman, o meron kang nalalaman, kumbaga direct to the point na, no? Pangalanan mo na, kasuhan mo na. Ang problema nga, ni minsan, ay hindi man lang nagsampa ng kaso. Yung mga nagsisiwalat ngayon. Kung meron talaga silang ebidensya, dapat ay nagsampa na sila ng kaso. Isa pa dyan, sa mga napupuna ni Mayor Baste Duterte. Bakit hindi po sinisisi itong si Bongbong Marcos? At bakit hindi sinisisi lalo na yung si Martin Romualdez na ang pinakapuno talaga nito at may kasalanan at dapat na managot ay si Bongbong Marcos. Kaya ang nangyayari po ngayon sa mga nagsisiwalat, parang nakikita ko kay Mayor Magalong, ini-expect ko dito kay Mayor Magalong, kung baga magkaroon din siya ng parang statement na sisisihin niya itong si Bongbong Marcos. Diba sabi ni Mayor Baste, ayan si Mayor Magalong, lumalapit kay Bongbong, nagka-align sila ngayon. Pag kumbaga align sila, pareho, parang lumalabas nga, yung gusto ni Bongbong Marcos at gusto ni Magalong, pareho sila. Pareho sila ng direksyon.
hindi yan ang ini-expect natin. Ang ini-expect natin, na dapat man sana itong mga nagsisiwalat, itong mga merong mga expose, ay hindi ho po pwedeng hindi ho ninyo sisihin itong si Bongbong Marcos. Kahit mga media, hindi nila sinisisi na ito ay negligence ni Bongbong Marcos at ang pinaka-guilty dito ay si Bongbong Marcos. Iyan ang isa sa mga napuna ni Mayor Basti Duterte. Ako hindi ko na narinig kay Mayor Magalong na sinisisi niya itong si Bongbong Marcos. At kay Panfilo Lacson, hindi ko rin narinig na sinisisi niya si Bongbong Marcos. Ang narinig natin, ito ay direksyon ni Bongbong Marcos. Hindi kumbaga, nagkaintindihan sila ngayon. Si Bongbong, si Magalong, at itong si Panfilo Lacson, nag-align sila ngayon. Nagkaintindihan sila. So lumalabas, magkakampi sila ngayon ni Magalong at ni Bongbong Marcos. Hindi nga yun ang gusto ni Mayor Basti. Yun ang pagkaintindi ko. Sisihin ninyo itong si Bongbong Marcos. Kasi kung hindi most guilty si Bongbong, i-guilty rin yan si Bongbong dahil siya po ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Yun yung parang gustong i-point ni Mayor Basti kasi wala pa po ngayong lumalabas na mga statement sa mga nag-expose na sinisisi nila si Bongbong Marcos. At ang isa sa mga napakinggan ko lang dito, itong si Attorney Harry Roque. Ang sabi ni Attorney Harry Roque, bakit galit ka sa mga kongresista? Bakit sinasabi mo galit ako sa mga kurakot? Ang sabi ni Attorney Harry Roque, bakit ayaw mong magalit sa sarili mo? Exactly. Kasi nga ikaw ang presidente. Ikaw yung may dahilan lahat. Proyekto mo to, pinagmalaki mo to, minsan, ay sabi mo nga na merong 5,000 flood control projects, pero ngayon nagkaroon ng kapalpakan at ang sinisisi mo ngayon sino? Mga kongresista, mga kontratista, kahit ka kongresista partner Wala siyang sinisisi na mga kongresista. Wala siyang pinapangalanan na kongresista. Kaya sabi ni Mayor Basti, magpakulong ka. Magpakulong ka na kongresista. Ang tanong, kaya bang ipakulong? Kaya bang ipakulong ni Bongbong ang kanyang ang tawag diyan? Ang kanyang pinsan at kaibigan ng kanyang pinsan. Yun yung isa sa mga yun yung isa sa mga nakikita natin ngayon recently. Itong si ang pagkakala ko kasi sabi ni Mayor Magalong, hindi ko ibibigay yung ebidensya sa mga senador at mga kongresista kasi kayo yung tinatamaan. Ang pagkakala ko, hindi rin niya ibibigay kay Bongbong. Kasi kung ibibigay mo kay Bongbong yung mga ebidensya mo, siyempre si Bongbong, pinsan ng nasa Speaker of the House, hindi mo nalaman ni Tintin. Sabi ni Mayor Basti, kung ano yung ebidensya ni Mayor Magalong. Kung tingin ni Tintin doon, kasi alam naman natin, itong si Marcos, sunod-sunuran to kay Tintin. Tika, sabi ni Mayor Magalong, nagbigay na siya ng ebidensya sa'yo. Patingin, baka madali ako dito. Pag madali ako, dali rin kayo. Yan yung isa sa mga mukhang nalalabuan tayo. No? Kasi wala hindi man sinisisi, hindi nang pinupoint out ni Mayor Magalong. Itong si Bongbong Marcos, kasama si Lacson. Kaya ito, tingnan mo ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, ito, na-post na rin to sa ibang mga mainstream media, BBM is equally liable in flood control scandal. He is equally guilty, if not the most guilty. Why? Because you are the president. Ito yung dapat natin tandaan. Kasi tama yung sinasabi ni Mayor Basti. Nadadivert tayo Nadadivert tayo Yung sinisisi natin, ibang tao parang we are barking in the wrong name. Yung sinisisi natin, yung mga kontratista. Yung sinisisi natin, yung official ng DPWH. Pero nakakalimutan natin kung sino talaga yung pinakaulo. Correct. Ang pinakaulo nito, Romualdez and Marcos, na minsan hindi nasisisi sa mga expose ng mga nagsisiwalat
sa corruption, sa flood control. Ito yung gusto ni Mayor Baste na mahanap sa mga nag-expose. Kasi kung may, sasabi mo, may mga corruption, ganyan-ganyan, no? Meron kang nakikita, 1.2 trillion, sinabi ng Pangulo, tika, kanino bang proyekto ito? At sino ba ang punot dulo nito? Ang presidente, kasama yung Speaker of the House, yung General Appropriation Committee, Saldico, hindi nababanggit sa kanilang mga expose. Sinong mga nababanggit? Yung mga kontratista lang, mga kontraktor. Meron ba silang pinupuruhan dyan ng mga kongresista? Wala. Wala. Lalo na si Tintin, lalo na si Saldico. Hindi talaga sinasabi, lalo na si BBM. Ngayon, ang balita ko, si Magalong ngayon, dikit na ngayon kay Bongbong Marcos. Yan ang nakakatakot dyan, partner. Partner BMR. Oo. Alam nyo mga kapartner, itong si Mayor Magalong, sa mga napakarami na ng kanyang mga expose, nag-react na nga ang ibang mga congressman, hindi naman sa pag-ano dito kay Abante at saka kay Congressman Richard Gomez, nag-react na sila rito kasi nga, kung talagang ikaw may hawak na tangible evidence, talagang makaya mong mapatunayan at kaya mong tindigan bilang isang public servant, public official, mayroon kang mandato na ilabas ito dahil karapatan ng taong bayan malaman ito. Itong si Mayor Magalong, pasintabi sa mga followers, tayo man humahanga rin dito kay Mayor Magalong, pero ang paghanga na ito, Mayor Magalong, mapapatid ito kung patuloy ka lang expose ng expose, magiging katulad ka lang kay Senator Lacson na magiging Senator Lacson 2.0 ka lang. At Mapugi lang. Oo, naamoy-amoy natin mga kapartner, itong si Mayor Magalong, mukhang sa 2028 expire na yata o tapos na yata siya sa kanyang pag-mayor dyan sa Baguio City. So, possible ito na umakyat na ito ng mga higher position. At ang masama nito mga kapartner, kasi tayong taong bayan, magagamit tayo sa ganitong mga laro nila. Ang laro kasi nila mga partner larong tsubebo. Alam niyo mga tsubebo, yung pinapaikot-ikot lang tayo, pero doon pa rin ang punta nila. Isipin mo, mayroon na ngayon tumutunog. Bakit ang nangyayari, magkakasama na sila, nandoon na, nakasama na mismo, nagpunta na sa Baguio itong si President BBM, nagkasama na sila, hindi niya na binulungan na, ito President, ang kailangan nating gawin, kailangan may pagulungin na tayo ritong ulo ng congressman, kasi masusunog ang aking mga expose, mawawalan ako ng credibility. Yun yung malamang sa mga sinasabi ni Mayor Baste Duterte. Kasi obvious na obvious na itong mga ito, dalawang politiko talaga Kumbaga kinukuha lang yung atensyon ng tao, after na makuha, may divert na yung isip ng tao. Oo nga, no? Ang tao ngayon, maniniwala na, bawat sasabihin nila, oo nga, ang galing ni ganito, ang galing ni ganon. Pagdating ng araw, kumusta? Ano ang nangyari? May napalabang taong bayan. Walang napakulang na congressman, walang naparusahan na kontraktor, wala ring naparusahan na mga DPWH. Samantalang, dyan na nagmamalabundok ng katotohanan na wala talagang mga nagawang flood control projects. Ghost talaga. Maliwanag pa sa multo na hindi nakikita, hindi nyo talaga nakita, was in wala. May mga nakita sa investigasyon ni Senator Marcolita na walang mga bakal. Biruin mo, binubuhusan lang ng simento, pinapatungan lang yung lupa. Yan ka naman, was out yun. Isang malakas lang na agos ng ilog, was out lahat yun. Ito mga tangible evidence. Ang magkukunik na sana nito, yung hawak na ebidensya ni Mayor Magalong at itong mga expose ni Senator Lacson. Kung silang dalawa, itong Senator Lacson at saka itong si Mayor Magalong, kung talagang para kayo sa bayan ang ginagawa ninyong expose, dapat manindigan kayo. Ilabas ninyong inyong mga ebidensya. Ipaprint ninyo, ibigay ninyo sa mga mainstream media, ibigay ninyo sa mga vlogger. Ito yung ebidensya ko. O ikalat ninyo. Kasi, sino ba nilalabak mo ngayon dyan?
Partner Bimar, ganito lang. ha? Hindi natin kini-question yung credibilidad ni Mayor Magalong. Pero kasi Mayor Magalong kasi politician yan. Ang politician, magka-politician niya talaga yan. Ang sabi nga ni Mayor Baste, sumasakay yung mga politician, nagiging platforma nila itong kagustuhan ni Bongbong Marcos. Ako sa akin, tunayan na lang ni Mayor Magalong na hindi siya sumasakay sa plataforma na ginagawa ngayon ni Bongbong na di umano'y galit sa korupsyon. Mag-file na lang siya ng kaso sa ombudsman, magsampa na lang siya ng kaso kung meron siyang ebidensya, kasi doon ang tamang pananagutan sa ombudsman. Sampahan yung mga government official sa ombudsman at yung mga hindi government official ay sampahan din doon sa mga korte. Yun ang dapat siguro gawin ni Mayor Magalong para hindi na po magagamit sa pamumulitika, kasi ang lumalabas ngayon nadadivert Nadadivert, ang nasisisi yung ibang tao, pero si Bongbong Marcos at yung pinsan niyang si Tintin ay hindi po nasisisi ngayon. Kumbaga, yung totoong may kasalanan, napagpan yung totoong may kasalanan. Ganito ba? Ito, merong mga lumalabas po ngayon na balita. Ito ay galing po ito sa One News. Magbanggit po ako para hindi po tayo ma-fake news. One News, News 5 din naman yan. Itong si Mayor Magalong, nung pumunta siya sa Baguio, inupiran na di umano ito ng posisyon sa pagka-DPWH Secretary ni Bongbong Marcos kapalit kay Bunuan. So paano na po ito? Kung maupiran siya ng pagka-secretary sa DPWH, ano na po ang mangyayari? Magiging kasama na po siya sa Marcos admin at alay na siya kung ano ang direksyon ng gobyernong Marcos. Ito yung nakakatakot. So, yung tunay na may kasalanan, si Bongbong hindi na masisisi. Hindi na rin masisisi si Tintin kasi yung nag-expose ay nandoon na sa DPWH. Kung sakali po matuloy magiging DPWH secretary siya, ano na ang laman ng kanyang pakikipaglaban? Ang gusto kasi natin, panagutin itong presidente ng Republika ng Pilipinas dahil ito ay 1.2 trillion pesos at inamin niya sa kanyang administrasyon na siya ay palpak, walang proyekto, mga ghost project. Sabi niya, guni-guni ang flood control. Dapat managot siya. Ayon nga po kay Big Rodriguez, is equally guilty. Yan ang tunay dyan. O paano na yon? Ano na ang mangyayari sa mga ebidensya ni Mayor Magalong? Hindi pagpipilian na yon, itatapon na yung tatamaan sila. Kaya nga, mukhang nahihiwagaan lang ba ako? Parang disappointed po ako kasi imbis na magsampa ka na lang ng kaso doon sa ombudsman, kung may mga ebidensya ka at mga korte, ngayon isinurinder mo pa yung ebidensya mo kay Bongbong. So ano ang magiging resulta at mangyayari sa expose mo? Di wala na. Ito, Ang dami lang ang taong bayan, mga partner. Kaya nga maganda dapat sana gawin dito ni Mayor Magalong. Una, pumunta na siya sa ombudsman para dito sa itong mga government official. Magsampa siya ng kaso, ilatag niya na lahat ng mga ebidensya niya. Kung takot man siya dito sa mga investigasyon nitong mga sinasabi na mga congressman na maaring matukoy nga dito sa mga sangkot dito sa mga flood control na ito. Pagkatapos, doon naman sa mga kontratista, magsampa na siya sa NBI. Kumplituhin niya na lahat. Nagsampa na siya sa lahat ng normal na korte. Kasi may hawak siyang ebidensya, mga partner kasi ang nangyari, nagkakabit-kabit na ngayon para bang gusto nila kasi itong patunugin na past administration pang may kasalanan nito. Yun ang isa sa masakit na nangyayari ngayon kasi pilit nila dadalhin ito doon sa past administration. Isisisi nila lagi sa Tatay Digong. Problema, ito ngayon may hawak na lakson. May expose na si Mayor Magalong, dalawa na kayo. Public official kayo. Inuutusan kayo ng ating gobyerno. Mayroon kayong mandato na dapat pangalagaan ninyo, protektahan ninyo ang bayan. Bilang karapatan ninyo yan, bilang trabaho ninyo yan, gawin nyo yung trabaho nyo. Hanggat hindi nyo ginagawa yan, tapos mamaya, mababalitaan na lang natin, magiging Department of DPWH Secretary. Oo. Alam niyo, Mangyayari, partner, buto-buto. May iwan na yung malinis na ang lahat. Mangyayari kasi magkakakampi na kayo.
Alam nyo yon, mahihirapan na kaming maniwala sa inyo mamaya na sasabihin ninyo, sa kabila nitong expose ninyo ngayon, sasabihin ninyo balang araw, ay oo nga, ang may pagkukulang nito yung past administration, yung mga contractor lang nung araw. Tapos ligtas na yung mga congressman. Imposible yan. Paano nakarating dyan sa mga kontraktor kung hindi nanggaling sa mga congressman? Yun ang masakit na katotohanan, mga partner. Kaya pala mga partner, na pagkatapos mag-inspection ni Bongbong Marcos at ni Magalong doon sa Benguet yun, di ba? Kinabukasan, parang nanahimik na itong si Magalong. Hindi na natin masyadong narinig na sinugundaan niya yung mga expose niya about dito sa maanumalyang flood control project. Kaya pala, susugan ko yung sinabi po, partner Bisdak, na di umano'y inaalok pala di umano ito ng posisyon sa DPWH. Oh. Partner AKPL, yung sinasabi mo na tumahimik na si Magalong kinabukasan, pagkatapos magkita nila ni Bongbong Marcos, hindi siya tumahimik, partner. Hindi ba? Nag-iingay siya patungkol pa rin sa flood control, pero binibuild up niya si Bongbong. Nagpa-interview nga siya kagahapon sa One News. O ito, yung hindi man pwedeng i-play ang video, pero sa mga gusto po ninyong mapanood yung sinasabi ko, mamaya po, nag-upload na ako. Ang sinabi po, ito po yung sinasabi ni Mayor Magalong. Talagang sinabi niya harap-harapan sa mga reporter. No, sa One News, sila Sis Drilon, na yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos noong interview sa Benguet, lahat yun ay nanggagaling kay Magalong Bunganga. Lahat yun ay nanggagaling kay Magalong. So, bago sila nagpatawag ng mga media, si Magalong ay sinabi na ni Magalong kay Bongbong Marcos lahat ng mga nangyayari at lahat ng sasabihin. Nagiging proud pa si Magalong doon. So ngayon ako, bilang isang Duterte diehard supporter, ayaw natin sa kurakot eh. At ayaw natin na may dumidikit dito kay Bongbong na yung mukha nito. Sabi nga nila, huwag daw tayo manira wala namang sisirain ng mga Marcos, sirang-sira na. Ito pa'y dumidikit at para bang pinagmamayabang pa niya na marami siyang sinusumbong dito kay Bongbong Marcos. Ano yung mga sinusumbong niya? So malamang yung kanyang mga ebidensya binigay, I think nabanggit rin sa video na nabigay na rin niya yung mga ebidensyang hawak niya at lahat-lahat sinabi niya kay Bongbong. Nagsusumbong nga siya kay Bongbong Marcos nung pagkikita nila at nagpa-interview sa kagahapon sa One News. Dito ko rin nalaman na inupiran din siya ng DPWH position pero itinanggi niya na walang ganong offer. Pero partner, hindi naman po magkakaroon ng isyong ganon na inupiran siya ng pagka-DPWH secretary kung hindi totoo. Harap-harapan na, tinanong siya. Kasi mabigat, mainit na nang usapin ngayon ng magiging next DPWH secretary, itong si Magalong. Nung una, si Singson, yung dating DPWH secretary ni Pinoy. Yun yung una, hinihiritan. Tumanggi si Singson eh. Ayaw ni Singson kasi natatakot daw siya sa seguridad ng kanyang pamilya. Ito yata si Magalong. Military man yan. Hindi yan. Matapang talaga yan. Malamang sa malamang, ito yung nakikita ni Bongbong Marcos na posible kapalit kay Bunuan. Ang tanong, ano na ang mangyayari sa expose? May maparusahan bang kongresista? May parusahan bang kontratista? May maparusahan bang presidenteng nakaupo? Mananagot ba si Bongbong? Kung yung mismong nagpalabas ng expose ay nasa kanilang panig na. Ano ang resulta dito? Tama yung sinasabi ni Mayor Baste. Laro lang nila yan. Yan ang totoo. Yun nga eh. Ang nangyayari kasi ngayon, tingnan mo, bukod sa nakapag-divert na sila dito sa issue ngayon, para bang ngayon pinainit nila itong issue na sibak kay Torre. Instead si Torre ang sinibak, dapat inuna si Bunuan kasi si Bunuan ang mas malaki ang hinaharap na issue ngayon eh. At biruin mo, sumusweldo pa rin siya. Hanggang ngayon, sa kabila ng napakalaki na ng nawaldas na pera, na wala na pera dito sa flood control na ito.
despite na mga yan, ang dami nang sumisigaw, pati mga congressman ng iba dyan, di ba yung may isang bata pang congressman na sumisigaw na, nasibakin na nung si Bunuan. Pero instead si Bunuan ang sinibak, ito si Tory. O, di, ang nangyari, maliwanag na, Partner Bimar, wag mo rin malaitin ang pagkasibak kay Torre kasi natutuwa tayo diyan. So, okay sa atin na sibak si Torre, wag tayong na instead kailangan sibak si Torre, sibak din si Bunuan, dapat sabay sila Yes. sibak. At yes, ang punto ko dito, ang next na yung sisibakin, yung nagsibak, pati si Bongbong dapat masibak. kaya nga, yung punto ko dito nga, dapat, imbes na si Torre, si Bunuan muna nilang sinibak. Pagkatapos si Torre naman. Ang problema, kaya nga natin nasasabi na ito ay isang diversionary tactics kasi inuna nila si Torre pagsibak. Yun yung problema dyan, di ba? Pero mga partner, huwag natin kakalimutan na Mas matindi yung ginawa ni Torre. mas matindi. Hindi, ganito partner. Sa September 1, magbabalik ang pagdinig dito sa flood control project na sa Blue Ribbon Committee. Dito tayo aasa, partner, na sana sa panibagong hearing o pagdinig na gagawin sa Blue Ribbon, sana meron ng mga kontratista na mga congressman na sangkot dito sa maanumalyang mga proyekto na ito na makasuhan, partner. Kasi kung dito tayo aasa kay Ping Lacson at kay Magalong na sila mismo itong magsasampang ng kaso sa mga kongresistang pinaratangang sangkot sa flood control project, partner, malabo yan. Kasi Malabo tulad na talaga sinabi yan. mo, partner Bisdak, eh mga sila, mga politiko Align. talaga itong mga tao na ito na maaaring ginagawa na nila ito para nga naman sa susunod na halalan kung tatakbo sila sa mas mataas na posisyon, maaaring makakuha sila ng simpatiya kasi dahil dito sa mga di umano'y katapangan nila. Pero para sa akin, itong mga ginagawa nila na ito, katapangan ampaw lang mga partner. Kasi ampaw lang kasi yung hinahanap ng tao sa kanila, wala. Yung tapang-tapangan nila na ito mga partner, hindi naman sa kinukutya natin sila, pero sa totoo lang, nakukulangan talaga tayo. Maaaring Exactly. meron silang mga exposed, mga partner, pero kulang, yung pangalanan nila mismo kung sino-sino ito mga sangkot. At higit sa lahat, manguna sila na idemanda itong mga kawatan na ito, mga partner. Kaya, dito sa Blue Ribbon Committee, tayo uhugot at mananawagan na sana sila na mismo ang gumawa ng kaparaanan para maparusahan itong mga kawatan. Partner AKPL, susundan ko lang yung sinasabi kanina ni Mayor Baste Duterte na pag walang maparusahan kongresista, walang mapakulong kongresista, kasi sabi ni Mayor Baste, magpakulong ka, magpakulong ka kahit isang kongresista para hindi namin masasabing drama lang yan. Pag walang ganun, partner, walang makulong kongresista, nakatutok lamang sila sa maliit na player, itong mga DPWH district engineer, talagang ito ay tama yung sinabi ni Mayor Baste. Ito ay parang diversionary lang din ito sa mga totoong may kasalanan. Kasi kung may mapakulong, tingnan mo kung may mapakulong na mga maliliit na tao, sasabihin nila sa media, yan, may napakulong na kami. Di ba? Meron na kami. So, pwede nang ibida nila. Kaya, malaman kami sa korupsyon. Kagaya yung opinion ni Bunuan kagahapon, noong nahuli itong di umanong district engineer sa Batangas. Ang sabi ni Bunuan, tingnan nyo, mga DPWH district engineer, kaya wag kayong gumawa ng hindi kaaya-aya kasi tingnan nyo po kung ano na ang nangyayari doon sa Batangas. Pinahuli na namin. Ang bilis ng kanila, ang bilis ng reaksyon nila patungkol dito kasi nga meron silang plano na i-divert tayo sa totoong sindikato. Kasi pag sinabi mo sindikato, hindi po pwedeng iisa lang ito. Hindi po pwedeng district engineer lang,
Hindi rin po pwedeng isang kongresista lang, marami ho ito at may pinakaulo pa talaga nito na dapat yun ang matumbok natin. Ang problema, yung mga nag-expose nito, mukhang labo-labo na partner.